Mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back muli sa ating channel. Panibagong araw at panibagong adventure naman po tayo mga kasuper. Sa video natin ngayon ay nag-abang tayo ng kawan ng alumahan. Dahil nagsabi yung kapatid ko, marami daw kawan kahapon. Kaya sinubukan namin ni Bobby na umaga pa lang ay gumising na kami at umalis. Kaya dumaan muna kami dito sa may Crocodile Island. Bali yung spot na pupuntahan natin mga kasuper ay nandun sa Crystal Cave. Dahil nandun daw yung kawan. Pero dahil hindi pa masyadong lumabas yung araw ay dumaan muna kami sa Crocodile Island. At yun, at dito na tayo sa spot na kung saan ay mayroong kawan kahapon. Ayan o, ito yung Crystal Cave. Doon banda sa may unahan na mga kasuper na maraming mga bato. Diyan yung spot na pupuntahan natin. Sana mayroon tayong kawan na makita at mayroon tayong blessing ngayong araw. Kaya magbabaka sakali tayo na sana ay mayroon tayong makita na kawan. At habang pumapalapit kami sa area mga kasuper ay mayroon tayong nakita na kawan, dalawang grupo. Kaya ang ginawa ko ay tumawag ako sa aking kapatid para tulong-tulong kaming dalawa kasi dalawang grupo. Kapag humiwalay ito ay pwedeng kanya-kanya kami na magkulong ng kawan. Pero kung ito hindi naman magkalayo yung distansya ay pwede namin itong sabayan na dalawa kami mag-ikot. At habang naghihintay ako sa kanila na dumating ay naghinto muna ako dito mga kasuper para pagmasdan natin kung ano yung takbo ng kawan para makuha natin yung magandang distansya at magandang timing. At ito dumating na si Ronron. Bali dalawa kami mga kasuper at mag-area. Ngunit kung kaya niya na suluhin niya yung pag-ikot, so bali doon lang tayo maghulog ng lambat sa loob. Kasi yung lambat niya mga kasuper ay number 8 yung mata niya at ito yung sa akin ay number 7. Kaya yung gawin natin kapag makatapos sila na makaikot sa kawan ay takpan natin yung number 8 niya na lambat para kung malalaki yung isda ay maiiwan na doon sa number 7 na lambat, at kung tumagos naman siya ay mahuhuli pa rin siya doon sa number 8. At yun nagsimula na sila mga kasuper na umikot. Kaya yung gawin natin, papasok tayo kapag lumubog na yung lambat nila. Sana mayroon tayong biyaya ngayong araw. At ito na nga, at nagsimula na sila maghulog ng lambat. Napakalawak yung pagladlad nila ng lambat mga kasuper. Gawa ng dalawang grupo kasi yung kawan. At medyo dumikit din ng konti. Kaya isang bangka lang. At ito, akala ko mga kasuper ay nawala yung kawan sa loob, kaya hindi ako nag-ariya kaagad. Medyo palpak yung pag-ariya natin mga kasuper gawa ng hindi natin natakpan yung number 8 na lambat. Kaya nangyari dito mga kasuper ay marami ang nakawala doon sa number 8 kasi hindi siya sukat. Kapag bumangga ay bumabalik, hindi gaya ng number 7. Kapag bumangga siya ay sakto kasi sa mata. Pero ayos lang. Maraming salamat pa rin sa biyaya na binigay sa atin ng Panginoon ngayong araw. At yun mga kasuper, at nagsimula na kami mga gabatak. At sumisid tayo para kunin yung sabit at siyempre yung mga nalaglag. Malalaki na rin kasi yung ibang alumahan mga kasuper. Yung iba nasa 4-1 kilo, yung iba nasa 5. Kapag 4 or 3 1 kilo ay talagang nasa pisngi lang yan or sa bibig, hindi nakapasok yung ulo. Kaya kunting galaw lang natatanggal na sila sa lambat at nahuhulog. At yun, at sumisid tayo muli mga kasuper. Kinuha natin yung sabit at mayroon tayong nakita na isang parrot fish. Sabi nila bawal daw ito Kaya ang ginawa ko, dahil buhay pa, ay nirelease ko na para walang magbabash sa atin. Kasi dito sa amin hindi ko pa narinig na mayroon kaming ordinansa dito
na talagang bawal na kukunin yung parrot fish. Siguro masusunod lang ito kapag kung mayroon na tayong ordinansa dito sa LGU ng Malay. At yun, at patuloy pa rin tayo magabatak mga kasupir. At pagkatapos nito ay tutulong din tayo kay nila Ronron, kasi mas mahaba yung lambat na nilalagdan nila. Yung sa amin ay medyo maiksi lang, kaya pagkatapos nito ay tutulong tayo. Medyo malalim na rin kasi mga kasupir yung spot na ito. Dito banda sa tabi ay nasa 13 meters, pero dun sa may bandang laot sa lambat nila Ronron ay nasa 18 to 19 meters na yon. Buti na lang at medyo buhangin ang spot na ito, kaya hindi tayo masyadong mahirapan dahil ang part na mayroong mga bato ay dito lang sa mababaw. At sumisid na naman tayo mga kasupir para kunin natin yung sabit, dahil nakita ko ay corals yung nasabitan ng lambat, kaya dinahandaan ko kunin mga kasupir para hindi masira. Kapag binabayaan natin yan nahilahin sa itaas ay talagang masisira yan, kaya dapat natin ingatan yung kalikasan natin. Alumahan. Malalim kasi kaya sa taas nagdaan yung iba. Halos kalahati yung kuha ng labat, baba. Dito lang talaga sa part na ito yung may halos may mga huli mga kasupir, lalo na dun sa may punta, kasi nasa bandang laot yun, yung sa dulo na unang hulog namin. Siguro kung nakadikit yun sa lambat ni Ronron baka marami din, dahil talagang lubog talaga yung lambat. Halos mga 5 dipa yung lubog niya dahil malalim, kaya malaya yung isda na dumaan sa itaas. Pero ayos lang, God is good pa rin, at nagkaroon tayo ng biyaya sa araw na ito, at mayroon tayong pang-allowance sa araw-araw at pambili ng bigas, at syempre bawi din sa gasolina natin. Oh, Tem! Hulog Tem! At yun, at sumisid tayo para kunin natin yung sabit. Ito kasi yung part na ito ay nasa bandang gilid. Ito yung tinatawag natin na bahura. Marami talaga ditong bato, kaya kailangan natin itong kunin at sisirin, dahil protektahan natin yung mga corals natin. Pero pagdating naman natin dito sa may ibaba mga kasupir, lalo na doon sa may dulo ng lambat nito at saka kila Ronron, ay mga buhangin na yun doon mga kasupir, at walang halos na bato. Dito lang tayo mahihirapan nito sa pagsisid gawa ng maraming sabit. Oh, deh. Deh. Deh.
dito lang yung part mga kasuper na mayroong kahit konting huli ay mayroon tayong maihugot. Siguro mga 20 kilo siguro ito mga kasuper dito. Dahil ito yung part na pababa na, nasa medyo malalim na. Kaya dito siguro nagsitakbuhan yung isda kanina. Ngunit dahil nagdalawang isip tayo, hindi natin naplastar ng mabuti yung lambat. Kaya hindi dumikit doon sa unang hulog nila Ronron. Lapis talaga ang aking panghihinayang. Ngunit wala tayong magawa. Ito lang yung binigay sa atin. Kaya tanggapin na lang natin. At least hindi tayo na zero sa araw na ito. At yun, sumisig tayo muli para kukunin natin yung sabit. Ito yung part mga kasuper, nasa gilid na. At sa baba niya ay mga buhangin na yan. Kaya pagkatapos natin na makuha itong sabit na ito, ay wala na halos na sisirin pa doon sa may baba dahil buhangin na yan. Siguro yung masisid natin dyan kapag makalagpas tayo sa bahura na ito ay yung mga isda lang na nalaglag. Sama na. Betul aja kau. Mana aku tadi anak beruan. Betul juga. Kita biar. Ngayon lang ko nagmanab ako. Para pag abot sa lawod dahil matuloy din sa sitting isda. Mati lagi. Dito talaga tumakbo yung mga isda mga kasuper kasi ito yung part na malalim. Kaya medyo may tuloy din dito. Tayo mga kasuper. Paunti-unti na itong palalim ng palalim. Ito na yung dulo ng bahura. Siguro nasa 16 meters na ito or 17. At sa bandang unahan naman ay nasa 18 to 19 meters. Dahil ito na yung huling sabit na sisiri natin, ay pagkatapos natin dito ay lilipat tayo kay Ronron para tumulong. Kaya kailangan natin magmadali para hindi tayo maabutan ng agos na high tide.
lang yung huli natin. Kasi tumaas sa itaas yung isda. Marami sana eh. Kaso, dapa natin. Buti na lang at mayroong tuloy dito kahit konti. Siguro nakahuli din kami dito mga kasuper, nasa 20 kilo siguro ito. Tapos kila ron yung estimate daw nila ay nasa 50 kilos pataas daw. Kaya kapag hinalo namin itong isda namin dalawa ay medyo marami-rami na rin. Kaya ayos na rin ito mga kasuper. Bali ito diniretso lang namin hugot dito. Tapos yung kila ron ay hindi sila nagugot kundi nagdiretso sila batak. Kasi mahaba yung naariya nila. Yung sa amin ay maiksi lang. Kaya hugutin lang muna natin habang hindi pa lumakas yung agos. At yun mga kasuper, at lumipat na nga tayo dahil tapos na tayo sa batak at hugot. Ay dito na naman tayo. Yun maraming huli na dalagang bukid. Maliit kasi yung mata nito mga kasuper. Ito yung sinasabi ko kanina na inuulit ko na dapat natakpan natin. Kasi nga maliit yung mata nito. Siguro kung 7 ito mga kasuper, marami siguro itong huli. At bukod pa dyan ay malalim ang spot na ito mga kasuper. Halos 5 lipa yung lubog ng lambat. Kaya dumadaan yung isda sa itaas. At diniretso lang namin ito magbatak mga kasuper. Tapos doon lang kami maghugot sa tabi. Dahil baka abutan kami ng agos na high tide. Malakas kasi yung agos dito mga kasuper. Kaya hindi ka dapat maabutan dito. Kasi kapag maabutan tayo, delikado. Baka hintayin pa natin na humupa yung agos bago natin kunin yung lambat. Nulawag kita ko na. Dapat nakato ay manamit ako sa ulo pa binit ako. Ang pakulit sa lawad. Umantri abo tuloy ito sabi do. Kina. At yun mga kasuper, at sumisid na naman tayo para maghanap tayo ng nalaglag na isda. Ayan mayroon tayong nakita, isang piraso. Sayang naman kasi kapag pinabayaan natin. Kaya kahit medyo malalim ay pilitin na lang natin kahit pa isa-isa lang yung kuha natin. Sa unahan yan mga kasuper ay marami pa siguro. Dahil hindi lang natin makakita gawa ng malabo yung tubig. Hindi ba nakapataw? Una ba yan? Turay lang ang pataw ay mulutar. Oh, haba ba? Ito tabo tuliran, bantal. Ito orang guru. Rodo lagad. At yun, sisid ulit tayo. Alalayan natin kasi may mga tuloy ito mga kasupiro. At saka 8 yung lambat nito. Kunting galaw lang dito kapag hindi nakasabit ito sa bibig. Dahil maliit yung mata ay malaglag ito. Kaya ito meron tayong nakuha. Ay isa-isa lang muna kasi hindi tayo malakas sumisid. At nagsimula na kasi yung agos. Palakas na. Buti na lang at malapit na tayong matapos. Maabutan man tayo ng malakas ay kaunti lang yung lambat na hihilain natin. At pag-ahon ko nga dito mga kasuper ay sumisid ka agad ako, pero medyo sa itaas lang. Marami kasing hulog kaya nag-agawan kaming 3. Buti na lang at sa itaas lang banda. Kaya nakasisid tayo kaagad at nakuha natin yung iba. Kasi kapag nasa malalim yun ay hindi natin agad makuha kasi mag-iipon pa tayo ng hangin. At ito sumisid ulit tayo dahil sabi ng tagahila sa itaas ay matigas daw. Kaya meron palang sabit at pagsisid ko
Buti na lang at yung isda na isa ay malapit lang sa may sabit, kaya yun lang yung kinuha ko. Yung dalawa hindi ko nakuha kasi malayo. Ito kasi yung pakay natin yung makuha yung sabit. Kaya balikan na lang natin mamaya yung mga hulog na yan, at sila Ronron at sila Isbiloid ay namumulot din. Kaya balikan na lang natin yan kasi naubos yung hangin natin. Gawa ng nakabitaw tayo ng puwersa dahil sa sabit. Kaya paitaas muna tayo at mag-ipon ng hangin. Pagkatapos ay balikan natin yung mga nahulog. Maliit kasi yung bata. At pagkatapos ng halos 1.5 minuto na pahinga sa itaas ay bumalik tayo sa ilalim mga kasupir para kunin yung nalaglag. Ayan o. Bali marami yan mga kasupir, kaso nga lang yung sa malapit lang yung kinuha ko. Bali 5 piraso kasi hindi tayo nakapagtagal dito sa ilalim dahil mahina na tayong sumisid. Kaya balik tayo kaagad para ipon uli ng hangin. Malakas na kasi yung agos, kaya medyo nahirapan na tayong sumisid. Kaya paunti-unti lang natin pulutin. Balikan na natin yung mga natira mga kasupir. Ayan o, hindi na mahila yung bangka. Kaya yung ginawa ay pinaandaran na ng makina. Kasi sa lubong yung agos, buti na lang kaunti na lang natira na lambat. Siguro mga 100 meters na lang yung haba na natira. Kaya malapit na lang ito mga kasupir matapos. Kaya wala na tayong takot, kahit malakas yung agos ay ilang hila na lang ay matatapos na tayo. Yun mga kasupir, at dito na lang tayo magugot kasi mababaw yung tubig doon sa amin. Kaya nag-decide kami na dito lang tayo magugot sa laot. Ayan o. At ito yung huli natin, yung dito sa lambat na. Mayroon pa doon sa kabila, marami doon, mga 50 kilos siguro. Kanina pagka labas ng kawan, tumawag kami. Tapos sila yung pinakulong namin, tapos kami sa loob. Ngunit mali yung pag-ariya ko, kaya kaunti lang yung huli namin dito. Marami sana doon kung gaya nito yung mata, number 7, kaso number 8 yung mata noon. Kaya ang daming nalaglag. Diyan ka mo dali, saka Mga super, police video ngayon, ulit tayo na ano? alumahan. Kalumaan po mga super. Awit-awit dinero na. Huwag niyo kalimutan mag-follow ha. I-subscribe. O sige. Saka. Lugar, saka ka, babaw. Sumaka na kayo. Guys, dito na. Saka. Dalong ko. At yun, magsimula na tayo maghugot mga kasupir. Bali dito lang muna ilagay yung lambat ni Ronon sa bangka ko kasi low tide pala doon sa tabi. Kaya dito na lang tayo maghugot, at pagkatapos nito ay diretso na tayo uwi kasi hapon na. Mga alas 5 na. Siguro pagdating natin doon sa tabi mamaya ay baka medyo madilim na dahil kami lang dito, nila Ronron at saka yung mga kasama kong na iba. Si J-Lloyd kasi at saka si Isbiloid ay maghahanap pa daw sila ng kawan. Jaro man ya. Ada.
ano ni nagundar man. Nang kuan balo may guwat sulbo. Unas pa ya? Unas ubsad ba kapon? Unang sakop ya? Ha? Lam lang kung makasulod. Linaw na. Sige, bilang doon. Atak ni ate si Wa. Oo. Oy. Sige, berapa? Ano ged? Ay, masabit gitu ya. Sabit gitu ya, Jo. Dot, bay dito. Sabit rin dyan to. Oh, ay. Oh, ito ka. Ito ka, lalayang bayan to, maulog. Wait. Ito pa. Sige. Sige, bira.
At yun mga kasuper, at umuwi na nga kami. At ito, medyo madilim na ng konti at palubat na rin yung cam natin. Kaya update tayo mamaya mga kasuper kapag dumating na tayo dun sa tabi. At yun mga kasuper, at dito na tayo sa tabi. At ilagay na natin yung isda dito sa inner. Hindi tayo nakapag-video habang nagkikilo tayo ng isda gawa ng lubat yung kamera natin. Inihiwalay ni Bobby yung mga reject mga kasuper, at yung alumahan ay nilagay sa sisidlan para timbangin natin doon sa tabi. Ngunit hindi tayo nakapag-video habang tinitimbang yung isda natin gawa ng lubat yung cam natin. Pero tumimbang din ito ng halos 80 kilos mga kasuper. Pinaghalo yung isda namin ni Ronron. Kaya hanggang dito na lang. Bye bye.